Dear Kuya Poy, ako po si Lando, 37 years old mula dito sa Valenzuela City. Ang totoo po niyan, ilang buwan na akong walang trabaho. Nag-offer naman sa akin ng temporary na trabaho ang kapatid ng asawa kong si Bea. Kahit papaano may nauhugot kami ng pamilya ko sa tuwing may pangangailangan kami sa pang-araw-araw na pamumuhay ng dahil doon. Kung minsan ang setup ko ay ang paghatid at pagsundo sa kapatid ng misis ko at sa ibang mga kamag-anakan nila. Kahit paunti-unti lamang ang bayad na inaabot sa akin ay malaking bagay po yun, given na wala nga akong permanenteng trabaho sa ngayon. Ang issue ko lang, Kuya Poy, ay kung sino-sino na lang talaga ang nagte-text sa akin na kesyo magpapasundo si ganito o si ganyan at ang iba pa nga ay hindi ko pa personal na nakikita o kilala. Basta ang sinasabi na lamang sa akin ni Mrs. ay magbabayad daw sila at mga kamag-anak niya naman daw yung mga nagme-message na yun. Hanggang sa dumating na nga sa punto na sangkaterba na ang gustong magpahatid at sundo sa akin. Sa totoo lang, Kuya Poy, hindi ko nakokontrol ang oras ko dahil maski madaling araw o hating gabi ay binubulabog na ako ng mga kamag-anakan ng asawa kong si Bea para lang sunduin o ihatid sila sa kung saan nila gustong lugar. Ang masama pa nga ay nagagawa ko na rin na matulog halimbawa na lamang sa mga gas station para lang hindi mahuli sa susunod ko pang biyahe. Kumbaga, ang dating racket ay naging full-time job ko na. Full-time driver na ang datingan ko para sa pamilya ng asawa kong si Bea. Gusto ko, Kuya Poy, na maghanap ng trabaho na hindi dedepende sa kung magkano lang ang ibinabayad ng kamag-anak ng asawa ko sa akin. Yan ang totoo. Para kasing naaapakan naman na ang pride ko at idagdag mo pa na hindi ko rin magawang makatanggi dahil nga doon sa katwirang kamag-anak ng asawa ko ang mga pinagseserbisyuhan ko. Ilang beses ko na ring narinig mula sa misis ko na pagbigyan ko na lang daw sila habang wala pa naman daw akong nahahanap na trabaho. Papaano naman ako? Labis lang akong nasasaktan sa ginagawa nila sa akin. Alam kong walang makakaunawa sa kalagayan ko, Kuya Poy, pero sana naman ay dumating na ang pagkakataon na maramdaman ko naman nakakampi ko pa rin ang misis ko. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na sana ay may makuha akong payo mula sa iyo at sa mga tagapakinig ng Heart to Heart. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lando. Yan nga po, napakinggan natin ang kwento ni Lando, mga kapatid, tungkol sa kanyang pagdadrive na halos wala ng hanggan, okay, para sa ganyang klase ng kabuhayan. Alam nyo, wala naman pong, lalo na sa ngayon, marami ang mga rumaraket sa pagdadrive na yan. Ayan, pero ito naman din, ang dapat na alalahanin nitong asawa ni Lando na si Bea. Bea, katulad ng makina ng sasakyan, Bea? Katulad ng makina ng sasakyan, ipinapahinga rin ang katawan ng tao. Hindi naman pwede na tayo ay tanggap na lang ng tanggap. Alam mo, kahit sa anong klase ng trabaho, hindi mo pwedeng tanggapin lang ng tanggapin lahat ng mga racket at isinasa isang tabi mo na yung pagpapahinga ng tao. Ang mga artista, kahit magaganda ang offer niyan, may tatanggihan dahil, ay teka lang, magpapahinga naman, re-recover naman din. Kami lang sa trabaho rin namin, di ba minsan mag-host kami, ay teka, hindi naman kakayanin ng oras. Kami lang ni Chacha ang hapit na hapit sa mga hosting kahit ilang oras, pero nilalagyan mo pa rin talaga ng dahil masasakripisyo rin yung kalidad ng trabaho, plus sa kakalsadahan nga natin dito sa Pilipinas hindi ligtas 'di ba? Dahil hindi ligtas lalo na at kulang sa pahinga yung nagmamaneho. Kaya maging mindful ka rin doon sa dinaramdam ng asawa mo. Pero Lando, ang pinakamaganda dyan, unang-una magpasalamat ka at kahit papaano meron kang ang pinagkakakitaan.
pinagkakakitaan. Alam mo, sa totoo lang, kahit anong pinagkakakitaan natin, basta wala tayong inaapakan na ibang tao, maliit man o malaki, dapat nating ipagpasalamat yan. Pero kapag lugi ka na, lugi ka na at tila naaabuso ka, magsasalita rin, magsasabi na rin, kahit pa nga sabihin, kamag-anak naman yan, kakilala naman yan kaano na, teka lang, kaya ka nagtatrabaho para kumita, hindi ka nagtatrabaho para magpakapagod lang, para sa kakapurit naman na kikitain mo. O yung katawan mo, that is your investment. Yung skills mo sa pagmamaneho, ano mo rin yan yan yung binabayaran sa'yo, yung experience mo. O hindi naman yung, kung lahat na lang ay pakiusap na ganyan, kausapin mo yung asawa mo, Lando, na si Bea. O kung lahat na lang na isasakay ko mga kamag-anak mo, well then fine, okay? Basta magbabayad sila. Yung yung may karampatan naman na yung maayos ang pagbabayad. Hindi naman yung, sige, kahit maliit lang, baka lugi pa kayo. Tumaas na naman ang gasolina this week, tumaas na naman, baka naman sa sobrang bait, hindi kayo nagtatrabaho. You are mag-charity work na lang kayo. O kapag ganyan, di ba, tumulong na lang kayo, wag na kayong maghangad na kumita pa. Yan ang ipaalala mo doon sa, sa asawa mo. Okay lang may special consideration sa mga kamag-anak, sa mga kakilala, mga kaibigan. Okay yun. Oo, pero wag naman darating doon sa punto na naaabuso ka na. Okay? Maging mababa yung loob, be humble, pero wag naman yung magpapaalipin ka na. Wag tayong darating doon sa punto na yan. Basta ito ang paalaala para po sa mga driver. Yung iba naman kahit walang asawa na nagre-require sa kanila, wag pong kalilimutan natin ang tulog, kailangan yan, crucial yan, ang pahinga rin natin at yung tamang pagkain natin sa mga nasa likod ng kakalsadahan na naghahanap buhay. Kaya naman mabuhay po lahat ng mga drivers na mga nakikinig sa atin ngayon. Yung ibang tagal-tagal ng biyahe, hindi naman talaga mga nagseserbisyo sa iba, pero traffic lang talaga. Ayun lang. At syempre, dito na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,